Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of this kampo ng kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan itong hot seat, itong Senate presidency, no? At ganun din po ang inyong Senate President na si Haring Cheese ay nagsinungaling sa media. Aray ko. Nagsinungaling po si Cheese Escudero, ang hari ng Senado. Okay? So meron po diyan nagbunyag ng kanyang kasinungalingan. Okay? So unahin natin mga kababayan, sino ba ito mga nagsasabing pwede silang maging Senate President aside kay Cheese Escudero? Mukhang itong si Cheese Escudero, kapit toko po ito sa paghawak sa upuan ng Senate Presidency. Kasi marami namang perks yan at feeling niya powerful siya dyan. Tingnan nyo kung magpa-interview siya, it's all about him. It's all about him. Ako. Ha? Parang yung it's all about me, myself, and cheese. Ayun, ganun po yun eh. No, feeling niya, pag siya ang Senate President, siya na ang pinakamagaling, kontrolado niya, diktador siyang namamahala sa mga yan. Okay? Pero sa totoo lang, sinungaling pala ito. Animal na ito. Ha? Ito ang weakness nito. Ha? Makasarili, misogynist, narcissistic, at sinungaling, liar, pants on fire. Okay? So mga kababayan, sino ba ang nangangarap dyan na maging Senate President? Nag-aasam-asam. Unahin natin si Imee Marcos. O, di ba naalala nyo na lang? Ang sabi niya, marami daw nag-uudyok sa akin. Sabi niya, maraming nag-uudyok sa akin na kunin ko daw ang Senate Presidency. Ano, gusto nyo? Mag-umpugang kami ni Tambaluslos? O, yung Tambaluslos na binabanggit niya ay yung sarili niyang pinsang buo niyang si Speaker Martin Romualdez. Kasi pag naging Senate Presidency si Imee Marcos, tiyak, magkakasalamuha sila dyan ng kanyang pinsan. O, Senate President, Speaker, President, all Marcoses and Romualdez. O, diba? Powerful. Pero si Imee hindi. Imee Marcos Duterte po yan. Binabalahura niya nga ang kapatid niya at yung pinsan niyang si Speaker. Sabi niya nga, mag-uumpugang kami ni Tambaluslos. Malamang po yan. Dahil sa mga bills, kailangan mag-usap silang dalawa. O, di ba? Tulad ni Escudero, may correspondence siya kay Speaker. Ganun din si Speaker, nag-uusap sila. O, kaya ba ni Imee harapin ang kanyang pinsan? Kinikriticize niyan. Ginagawa niyang gago yung kanyang pinsan. Tinatawag niyang Tambaluslos. O, di ba? Sa palagay ninyo, kukunin ni Imee Marcos? Di kunin niya kung may balls siya. Kung kaya niyang sabagay, plastic naman pala yan, no? Hypocrite sa hypocrites. Ang kapal nga niya, napipil ko yung plastic dito. Sige, kung ako sa iyo, Imee, subukan mo para naman masaya kami, di ba? Lagi kami may content sa pag-aaway nyo ni Speaker Martin. Now, ang isa pa dyan na talagang kung maaari, kung meron daw talagang boboto sa kanya, magtutulak at may numero siya, ay walang iba kundi si former Senate President Tito Sotto. Alam naman natin, magaling naman yan. Hindi po ito divider, hindi naman ito misogynist or makasarili. Kundi yan, siyempre, alam nyo naman paano siya namahala nung kanyang term as Senate President. Mukha namang okay naman. O ito po ang sabi dyan, kapag ako'y inalok or tinulak nila, tatanggapin ko talaga. Sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid. Maraming dapat i-correct sa takbo ng Senado nitong nakaraang taon. Correct. Alam mo, nag-iingay nga si Tito Sotto eh. Ang sabi niya kay Escudero sa impeachment, paano hinandle ni Escudero? Kasi it's all about Escudero eh. Binushwak. Bushwak ang tawag niya. Yung bang tinigpas-tigpas mo eh. Walang habas mong tinigpas-tigpas eh. Ganun po si Escudero eh. Pinaligoy-ligo niya, tinigpas-tigpas niya yung mga media, pinasinungalingan niya. Hindi, nagsinungaling pala siya. Sorry, hindi pinasinungalingan. Nagsinungaling siya sa media. Kaya si Tito Sotto sabi niya, pag ako'y inalok or tinulak nila,
tatanggapin niya. At maganda kung may numero ka. Kasi numbers game din yan. Mamaya, alam nyo naman ang ginawa ni Escuderos para sa mga Duterte senators. Diba? Inupuan niya ng 4 na buwan itong impeachment case na ito. So tuwang-tuwa dyan ang mga Duterte fanatics na senador. At the same time, nililigaw tayo, ginagago tayo. Di plus point na yung kay Escudero. Diba? Ang tanging kalaban ni Escudero dyan ay si Jaime Marcos kasi Duterte yan. Okay? O kayo mga kababayan, sino ang mas gusto ninyo na maging Senate President sa 20th Congress? Ma-retain si Chis Escudero na alam nyo namang makasarili? Si Jaime Marcos? Nakaaway ang kanyang pinsan at kapatid? O si Tito Soto that will work for everybody? Okay? Now, punta naman tayo dito sa balita ng balita. Binuking po ang hari ng Senado na si Chis Escuderong Kilay tungkol sa kanyang kasinungalingan sa media. Kaya nga sabi nung isang political analyst, pinaglaruan ni Chis Escudero ang media. Nahalata po siya kasi sa mga paikot-ikot niyang mga kasagutan sa mga katanungan, puro na lang pagliligaw. Kaya nga pinaikot-ikot niya ang media. So dito, may nag-squill po. May nag-squill. Puksaan ng Senate Presidents. Soto, Subiri, inilaglag si SP Chis. Nagsinungaling daw sa media? Yan. Kasi base po dito sa ulat na to, ito. Sa kanilang mensahe sa group chat ng media noong Lunes, Hunyo 9, iginiit ni Soto na umamin daw di umano sila Nancy Binay at Senator Mig Subiri na hindi sila kinonsulta ni Escudero hinggil sa mga naging desisyon nito sa nakabimbing impeachment ni BP Sara. Ayun, parang out of the loop sila. Kept in the dark sila ni Escudero kasi ang feeling ni Escudero, pwede siyang magdesisyon siya lang kasi powerful siya dahil hawak niya ang baton ni King Triton o kaya ni Zeus. Okay? Feeling niya powerful nga po siya Quote, yung SP sabi lahat daw ng kilos niya is by the Senate. Just now, Nancy and Migs said none of them were ever consulted. One thing I never did was to lie to the media. Ayun ang sabi ni incoming Senator Tito Soto. Ayan kumbaga nag-iingay na si Tito Soto para naman maingay siya, para ikonsidera siya na tumakbo bilang Senate President. Which ako, gusto ko yan, no? Para naman mawala itong Escudero na ito. Ito pa, matatanda ang sinabi ni Escudero sa kaniyang press briefing nitong Lunes na ginagawa umano niya ang tungkulin niya bilang Senate President na naaayon sa kaalaman ng mga kapwa senador. So therefore, lahat ng galaw, lahat ng sinasabi ni Escudero, alam ng mga kapwa senador niya. Ito, bahagi ng trabaho ko, si Escudero, bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasyahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Mukha namang dito to kasi may nag-squill. Samantala sa hiwalay na pahiyag, iginiit ni dating Senate President Subiri na wala raw siyang alam kung ano ang plano ni Escudero hinggil sa magiging takbo raw ng inaasahang pagbubukas ng impeachment ni BP Sara kasabay ng kanila pang makabingbing trabaho sa Senado sa Miyerkules. Tinan mo, quote, hindi naman kami pinagsasabihan. Escudero, patay tayo. Ang gusto ni Senate President, magdebate at magbotohan sa floor. For me, that's not right. He should know leadership. He should show leadership and say, okay, let's meet. Itong plano, itong gusto nating gawin. Binigyan din ni Subira na dapat umanong magkaroon ng nagkakaisang desisyon ng mga senador sa kaniya raw inapela kay Escudero. Quote, there should be some sort of agreement from all members of the Senate and that is what we are appealing by the Senate President. Because right now, I'm clueless. You ask me what the plan is, I do not know. You'll ask me what the plan is on Wednesday, I do not know. Tama naman pala. No? Tama si Nancy Binay at si Mig Subiri. Hindi pinapaalam ni Chis Escudero ang plano niya. He is a what? One man gang. Ano siya? Ano man itawag doon? Yung makasarili. May sinister siyang balak kaya ayaw niyang isama yung mga
kapwa niya senador. Feeling niya, siya lang ang pinakamagaling. Yung opinion ng mga kapwa senador niya ay baliwala na lamang. Ganyan kagago. Yan, pinatunayan ni Zubiri. Ha? Kasi sabi ni Soto, may nakarating sa kanya na sinabi daw ni Nancy Binay at Mig Zubiri na walang pinapaalam, hindi kasama sila. Tapos sasabihin ni Zubiri sa media, this is the consortium of all the senators. Sinungaling. O si Zubiri ang tanongin ninyo, sabi niya, wala po akong alam I do not know. Anong gagawin sa 11? I do not know. Ano ang plano? I do not know. So therefore, they are kept in the dark, no? Pinaikot-ikot lamang sila ni Escudero tulad ng ginawa ni Escudero sa mga media. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.